Ba naputol yung ating yung ating diskusyon nung nakaraan. O naputol yung ating diskusyon nung nakaraan sa panloloko, pambubudol, kasinungalingan na sona netong ating pinakasinungaling, pinakamagnanakaw, pinakakupal na presidente sa buong mundo. Hindi lang sa buong Pilipinas sa buong mundo. Shout! Hayop na yan, no? Ang tindi ng racket na yan. Pag-uusapan ulit natin yung racket na yan mamaya. O, kasi yung mga natitira pa doon sa kanyang zona, di-discuss natin. O, pero dito muna tayo sa kontrasona, ha? O, kontrasona, mga bossing. Ang lupit kahapon, mga bossing. O, kahapon, nag-kontrasona. Lahat, kumbaga, tayo rin, meron din naman, lahat naman ang pinagsasabi kasi ni Bongbong sa kanyang zona, puro kahayupan, puro katarantaduhan, kademonyuhan lang, kasinungalingan lang. Wala naman sinabing matino yung punyeta na yan. Lahat puros kabalbalan. Sabi ko nga sa inyo, nakakahiya kay Senator Marcoleta. Kasi pinag-usapan natin doon. Pinag-usapan niya, itinapik niya. Sa kanyang kasinungalingan, yung yung ipinaglaban ni Senator Marcoleta patungkol sa enerhiya. Natatandaan nyo? O hindi ba pinaglaban ni Senator Marcoleta yung pinagalitan niya yung mga yung kartel ng langis dito sa Pilipinas kasi mura nila nabili yung langis tapos ibinenta ng mahal. Si Marcoleta nagpalabas niya. Si Marcoleta rin ang nag-expose na meron naman pala na nakukuhanan ng langis tayo, hindi lang doon sa Strait of Hormuz dumadaan. Marami. Hindi napakaliit lang pala ng porsyento ng mga kinukuha natin mula doon sa Strait of Hormuz na yun. Oo, maliit na parte lang ng ating ng ating supply. Karamihan pala ng supply natin nanggagaling dito lang sa mga malalapit. Oo, kaya nagtataka siya, bakit Bakit ganoon? Bakit ganyan? Oo, mahal-mahal, hindi naman tayo talaga masyadong apektado, hindi naman tayo doon kumukuha Kung may mga kinukuha na naman tayo dito sa malapit na hindi naman apektado nung na yan nung gera na yan sa Middle East Bakit nagmahal? So si Marcoleta ang nakipaglaban noon. Ang kapal ng mukha ni Bongbong, akala mo siya nakasolve ng problema ng gasolina sa Pilipinas, tarantado talaga. O ngayon, yung pa yung sa Meralco, 'di ba natatandaan niyo sa Meralco, talagang inilaban ni Senator Marcoleta 'yan. Talagang yung National Energy something. Oo, inano niya 'yan. Ginisa ni Marcoleta 'yan, para ma-scrutinize ng maigi. At yun nga yung ipinangako ng gunggong na Bongbong na ito. Na yung ating kuryente daw alisin na ang systems loss, gago. Alisin daw ang systems loss. Yung pala, para maalis mo yung systems loss na yon, kailangan mong amyendahan yung EPIRA law. Putang ina niyan. Ang tagal na palang ipinapanukala noon hanggang ngayon, hindi pa nagagawa. 4 na taon na siya, magli-5 taon na siya sa posisyong kupal na yan. Hanggang ngayon, hindi pa hindi pa napaprioritize siyang pag-aamyenda ng EPIRA law para matanggal yung systems loss. Kasi nga, yung systems loss na yan, ayan yung mga ninanakaw sa atin ng mga putang inang binibigyan ng yung mga binibigyan ng ayuda ng gobyerno, 4Ps, yung mga putang ina dyan sa squatter. O yung mga yan, nakatap yung mga kuryente ng mga hayop na yan. Tayo nga nagtitiis tayo sa init Ang mahal ng kuryente. Sila, putang mga naka-aircon. Yung mga nandiyan dyan sa squatter, pumunta kayo. Yung dyan sa may bandang Pag-asa. Punta kayo dyan sa may bandang NIA, BIR Road. Putang ina yan. Anda squatter dyan. Kita mo yung mga bahay naka-split type. Naka-split type. Sabi nila, split type tayo para hindi masyadong malaki yung nakawin natin sa kuryente. So yung mga ninanakaw nila ng mga kuryente na yan, putang ina tayo nagbabayad ng mga yan. Aside from binabayaran natin yung ninanakaw ng mga hayop na yan, parte ng bill nila sa kuryente, yung mga 4Ps beneficiaries, binabawas din sa atin sa ayaw at sa gusto natin. Taragis yan. Mga buraot. Oo, yung mga buraot ng mga squatter dyan, hindi, alam mo, sa totoo lang, kasalanan man nila kung bakit sila naging mga squatter Oo, dahil hanggang doon na lang inabot ng kanilang dahil doon na lang inabot ng kanilang mga pangarap sa buhay Hindi nakakabwisit, alam mo yun, tayo mga masisipag sa buhay, nagtatrabaho araw-araw, nakikipaglaban sa traffic, o araw-araw nagpapakapagod para may kitain sa pang-araw-araw. Putang ina niyan, mantakin mo yung mga mga beneficiary natin ng 4Ps, pakuya-kuyakoy, gigising kung anong oras nila gusto. Kikilos kung anong oras nila gusto. Putang ina, ang sasarap pa ng mga ulam ng mga yan. May mga bisyo pa, magsisigarilyo, mag-iinom, magsusugal pa yan. Afford nila yung ganyan. Samantalang tayo, 5 pa lang ng madaling araw, nasa kalsada na tayo, nagbabakasakali tayo, namauna tayo sa upuan dyan sa MRT para makapasok tayo sa sa ating mga trabaho. Magsisimula ang trabaho 8:00 ng umaga, 5:00 nasa kalsada ka na. O imaginein mo 'yan, pag upo mo ng MRT, LRT, sasakay ka ng bus, pagdating mo, hulas ka na. Tapos ang baon mo pagdating ng break time, tipid na tipid. Isang kanin, sabaw, kalahating ulam. Ganun lang ang kinakain mo. Maswerte ka kapag medyo nalagyan ng sarsa yung kanin mo, medyo mabubusog ka. Tapos merienda mo, kape na lang. Lalo na kung sa opisina, libre kape na lang ang merienda mo. Tapos uwi ka. Pag uwi mo,
Ganun na naman, paulit-ulit, ganun lang ang ginagawa mo. Uuwi ka ng late, kakain ka ng konti, sabi ni Bel Aguilar. Maraming salamat sa iyo, Bel Aguilar, sa iyong ayuda. Good morning, Boss D. Bongit at pamilya dapat sumama sa rocket launch. Rocket launch sa space at doon na sila manirahan. Oo, dapat. Hindi nga dapat nga pagka yung sumama sila sa rocket, dapat sa nuclear rocket sila sumama. Oo. Oo, let's give the world a favor. Dapat idikit yan doon sa Scud missile, hindi sa rocket ship. Oo. So sa araw-araw na ginagawa natin mga bossing, hirap na hirap tayo sa pang-araw-araw na tapos yung mga squatter dyan po sa sarap ng buhay. Chismisan, libre tubig, libre kuryente, may ayuda sa gobyerno, nakakapagsugal, bisyo, inom, yosi, pagka medyo nakaluwag-luwag, may bonus, may pang-shabu. Oh, kaya yun. Oh, yun. So, yun yung sinasabi ko na mga systems loss. Oh, yan. Ipinapangako na nung tarantado, hindi pa nagagawa. Ang tagal-tagal na niyang pinipilit na mangyari, hindi nagagawa. Bakit? Kasi hawak sila sa leeg ng mga negosyante at saka nitong mga may power plant dito sa Pilipinas, mga bossing. Oy, maraming salamat ha. Maraming salamat kay Madam Sean, saklap ng buhay diyan sa Pilipinas. Masaklap ang buhay dito pero masaya. Oo, kay CEY Collection dyan sa Abu Dhabi, Dubai. Maraming salamat sa inyo. Pusuan ko yan. Basta ganyan, makukulay. Sarap basahin yan eh. Basahin natin yung mga message nung may mga makukulay ang buhay. So ganun, mga bossing. May nag-walkout ba? Meron nag-walkout. O kaya ito, papanoorin natin malupit na malupit. Oh, sabi nga pinapahirapan talaga ang taong bayan. Ayun na nga tayo ang pumapasan. Tayo ang pumapasan ng paghihirap para tayong alam mo yung may anak ka ng isa. Pero parang may anak kang 5 sa dami ng sinisingil ng gobyerno sa iyo para matustusan lang itong mga patay gutom na mga tamad na ito. Na dapat gobyerno ang gumagastos, puta pinapasan ng mga Pilipino yung panggastos na itong mga hayop na ito. Mga buwisit, mga pabigat. Putang ina, pagka napagtripan pa niyan, mangho-hold up pa mga yan, mag-aakyat bahay pa mga yan. Hindi pa talaga na kontento ang mga buwisit eh. Hello, kaya aking madam diyan sa Amerika kay Nobel Tulyao, mabuhay ka. Is it really true that Tatay Digong will go home? Yan nga, na-discuss ko na nga yan nung nakaraan eh. O yung pag-uwi ni Tatay Digong. Meron nga yata si Tatay Digong na ma'am, mayroon siyang isang petition na na-approve. Pero hindi ako sure tungkol dun sa petition na yun. Wala pa akong time para aralin yun. So, makakauwi na ba siya next week? Hindi ko alam. Pero malamang sa malamang hindi pa. Ang ICC naman, para mapatay mo yung ICC na yan, kailangan pasabugan mo ng bomba talaga yan. Pero kung ganyan lang, parang boycott lang, pull out lang. Meron pa rin mga makorrupt na mga gobyerno na magpopondo dyan. Kaya yung pag-uwi ni Tatay Digong, magandang ipagdasal yan, magandang asahan yan. Pero wag natin masyadong paasahin yung mga sarili natin, baka masaktan lang tayo. Okay man si Pangulong Duterte dyan sa dahig. Sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte dyan sa sahig, masarap man ang buhay niya dyan. Maayos yung kanyang kulungan, malambot yung kanyang kama, malamig dyan, masarap naman yung kanyang mga kinakain. Pwede siya actually mag-request kung ano yung pagkain na gusto niya. Balita ko nakakakain na siya dyan ng munggo. Hindi ko lang alam yung bulad kung nakakakain siya. Pero sabi naman ni Pangulong Duterte, hindi naman daw siya mahilig sa bulad talaga. Oo, ito na nasabi ko to sabi niya to sa amin. Sabi ko, Pangulo, bakit ang hilig mo sa bulad? Sabi niya, hindi man ako mahilig sa bulad. Hindi man ako mahilig sa tuyo. Kumakain ako niyan pag meron. Pero kasi ang problema sa bahay namin, tamad kami lahat. Tamad kami kasi si Pangulong Duterte, tulog siya sa umaga, gising siya sa gabi. Tamad silang lahat dahil nga syempre pag gising siya sa gabi, lahat ng mga tao sa bahay gising din sa gabi. Amo nila si Pangulo So yung mga yaya niya, driver niya, kung sino-sino man dyan sa bahay, gising din sila sa gabi kapag gising si Pangulo. Kasi pag may kailangan si Pangulo, kailangan nilang i-accommodate. So ngayon, matutulog sila sabay-sabay sa umaga na. Ngayon, syempre, groggy sila, tulog sila lahat. Bago gumising si Pangulong Duterte, gigising na rin yung kanyang mga kusinero, yung kanyang mga kasambahay. Ayun na. Ang pinakamabilis na lulutuin nila, bulad. Kasi mabilis man lutuin yung bulad, di ba? Mantika lang, lalagay mo lang yung bulad, ikot mo lang ganyan mo na. Tapos kuha ka ng mga talbos ng kamote, lagay mo na dyan. Madaling lutuin. Sabi niya, hindi ako mahilig dyan, pero madaling lutuin kasi yan. Kaya yan yung lagi namin kinakain. So nasanay na ako dyan. Kaya parang naging paborito ko na rin siya. Ganun yun. Pero yun na nga yung sinasabi ko, maayos dyan yung kanyang kalagayan dyan sa dahig, yung kanyang kulungan niya. Kumpara, sa totoo lang kumpara sa sinasapit ni Pastor Kibuloy,
Sa kumpara sa sinasapit nila Marcoleta, nila Mike Defensor, nila Bongo tuloy, nila Bong Revilla tsaka ni Jinggoy Estrada diyan sa mga city jail, sa Quezon City Jail, sa Pasig City Jail, mas mahirap ang sitwasyon nila kumpara kay Pangulong Duterte. Kasi kay Pangulong Duterte, mag-isa lang siya sa kanyang kwarto. So wala siyang doon. Lahat libro, may TV man siya doon, o nakakapag-recreational man sila doon. Paglabas niya, may basketball court doon, may tennis court doon, lahat provided doon. Maayos yung kalagayan niya ron. Kaya nga, kung akala nitong mga putang inang mga nagpatapon sa kanya doon, napahirapan nila si Pangulo, hindi. Isang bagay lang, hirap na hirap si Pangulo ngayon, wala siyang chicks. Si Pangulo, hindi kasi yan mabubuhay ng walang chicks eh. Oo, chick boy talaga yan. Matanda na yan, pero chick boy talaga yan eh. Oo, yun naman, hindi nila maitatanggi yun eh. Sabi nga nila, hindi sila mga santo. Oo, pero sa sobrang charismatic, mapagmahal ng mga Duterte, nai-inlove sa kanila yung mga chicks. O ngayon, yun lang ang wala siya. Pero lahat, provided naman si Pangulong Duterte. May clinic din naman doon. May nang-check naman sa kanya ng mga nurses and all. Chinecheck yung kanyang, yung kanyang health. So, okay man yung kalagayan niya doon. Di nga lang siya makalabas. Di nga lang siya makapasyal. Pero sabi ko nga sa inyo, if you're gonna ask yung Duterte siblings, kung si Pangulong Duterte ba doon kumbaga parang sabi nga nila, it's a blessing in disguise na si Pangulong Duterte kahit papaano nandoon. Why? Kasi nga, noong nag-retire si Pangulong Duterte sa politika, hindi na daw nila yan nakita. Nung nawala yan sa politika, 'di ba? Ilang years? Kailan lang ba siya naipadala? 2024 siya naipadala sa 'di ba? Sa Dahig. Oo, tama ba? 2024. 2024 na ipadala siya sa Dahig. Since 2022, 23, 2024, di daw nila nakikita 'yon, as in. Di nila nakikita, di nila nakakausap dahil laging nasa labas. Chick boy eh. Nagkaroon na siya ng time. Noon kasi wala siyang time dahil presidente siya, puro Pilipinas. Pero nung nag-retire na siya, natapos na yung kanyang presidente, nung umuwi na siya ng Davao, pucha yan, laging wala daw sa bahay, laging nanliligaw. Laging umaakit ng ligaw. Nag-aaway-away na yung kanyang mga babae. Nag-aaway-away na. Hindi nga nila pinag-aawayan yung mamanahin nila dahil alam nila wala silang mamanahin kay Pangulo eh. Pinag-aawayan nila, hindi ko alam kung ano pinag-aawayan nila kay Pangulo eh. Pero yung pinag-aawayan nila si Pangulo mismo, tanda-tanda na eh, pugi-pugi pa eh. So yun mga bossing ang problema nila. Hindi nila makita, hindi nila makausap, hindi nila matagpuan. So ngayon at least si Pangulo nandoon sa kulungan, araw-araw nakikita nila. Palitan lang sila, magastos lang. Pupunta ka ng Europe, 'di ba? Tapos araw-araw bibisitahin mo si Pangulo. Pero at least nabibisita nila, nakakausap nila. So itong mga huling panahon ni Pangulo, kasi matanda na siya, 82 na siya. Itong huling panahon ni Pangulo sa mundo, may time na siya para sa pamilya niya, may time siya para sa mga anak niya, nakakapagkwentuhan sila, sila, yakapan sila, sila, banding sila every day. Hanggat alam ko, hanggang Lunes hanggang Huwebes yung dalaw diyan eh. So may time sila. Kumbaga mas naging close sila, yung wisdom ng tatay nila mas napapakinabangan nila. Although si Pangulo medyo talagang makakalimutin na. Parang meron na siyang early signs of Alzheimer's. Marami na siyang mga bagay na hindi na naaalala. Sabi nila, ang naaalala na lang daw ng Pangulo yung mga lumang alaala. Kaya daw pag nagkukwento si Pangulo, pag nagkukwento si Pangulo sa amin, lagi kinukwento niya nung nag-aabugas siya. Kinukwento niya nung mayor siya, kinukwento niya nung piskal siya. Ganun siya magkwento, hindi siya nagkukwento ng bago. Kasi yun pala yung malinaw sa kanyang memorya, yung mga nakaraan. Pero yung mga bago, medyo na daw siya, talagang nakakalimot na siya. Siyempre, dala na din ng katandaan. Si Pangulo nga daw, minsan nagsasabi daw na, papuntahin mo naman dito si ganito. Kakatapos lang magpunta eh. Kakagaling lang dito ah. Parang yung mga short term na mga memories na niya na yun, na nakakalimutan niya na. Pero yung mga lumang-luma, naaalala niya yun. Malinaw na malinaw sa kanyang isip yun. Yun na nakakalungkot kasi minsan daw, pati daw yung mga apo niya, hindi niya na rin matandaan kung sino yung mga apo na yun. Sa dami ng mga apo niya. Diba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo,
Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang